Sa isang magandang araw sa ika-37 taon ng Meiji era, ito si Sugimoto. Kasalukuyan siyang nakikibahagi sa digmaan sa pagitan ng Russia at Japan kasama ang kanyang kaibigan. Nang magbigay ng utos ang commander, sumugod si Moto at ang kanyang mga kasama patungo sa kampo ng kalaban. Tumugon ang mga sundalong Ruso ng putok ng baril at bomba. Marami sa mga kasama ni Moto ang bumagsak sa ulan ng mga bala. Si Moto rin ay tinamaan, ngunit nilabanan niya ang kamatayan at sumugod ng diretso sa hanay ng mga Ruso. Nagsimula si Moto na lumaban ng buong tapang, pumatay habang sumisigaw, "Ako si walang kamatayang Moto." Mag-isa niyang ginawa ang mga katawan na parang bundok. Maaaring iisipin ng iba na dahil sa kanyang nagawa, makakatanggap siya ng medalya pagkatapos ng digmaan. Ngunit nang matapos ang digmaan, kinailangan ni Moto na magpala ng ginto, nag-ipon ng kaunting barya sa Hoko dahil hindi niya matiis ang commander at pinatay siya. O marahil dahil nakatali siya ng basahan sa kanyang leeg. Nang malaman na kailangan ni Moto ng pera, sinabi sa kanya ng isang lasing na tiyuhin ang isang kwento. Siyempre, may kinalaman ito sa ginto. Noong unang panahon, sa mga pampang ng isang ilog sa Hokkaido, may mga nugget ng ginto na kasing laki ng mga butil ng beans. Maaaring makalakom ng hanggang 30 manem bawat araw. Sa panahong iyon, may ilang mga taong Ino na nag-imbak ng maraming ginto upang maghanda sa pakikidigma laban sa mga puwersang Hapones dahil kahit pagkatapos ng Meiji Restoration, pinahihirapan pa rin sila ng mga tropa. Pagkatapos, lumitaw ang isang tulisan. Pinatay niya ang lahat ng ano at kinuha ang ginto. Hinabol ng pulisya, kinailangan niyang itago ang ginto. Ngunit nahuli siya bago niya maibahagi ang lokasyon. Nakulong siya sa Bashire Prison at naghihintay ng parusa. Gusto niyang ibunyag ang taguan sa kanyang mga kasamahan sa labas, ngunit hindi siya nagsulat ng liham dahil alam niyang kakopyahin ito ng mga gwardya. May isang napakakasamang gwardya na pinutol ang tendon ng Achilles ng isang magnanakaw upang hindi makatakas. Sa ganitong sitwasyon, naisip ng tulisan ang isang ideya, mga tato. Tinatuwa niya ang code ng lokasyon ng ginto sa mga katawan ng iba pang mga bilanggo na nakabinbin sa kamatayan. Tanging ang kanyang kasamahan lamang ang makakaunawa ng code. Ngunit may ilang gwardya ang nakaalam sa plano, kaya nagpadala siya ng ilang tatod na bilanggo upang hanapin ang ginto. Hindi niya inaasahan na patayin ng mga bilanggo ang lahat ng gwardya at makatakas. Dito nagtatapos ang kwento dahil lahat ng bilanggo ay nakatakas at walang nakakaalam kung nasaan ang ginto. Matapos ibahagi ang kwento, nakatulog ang tiyuhin sa lugar mismo. Ilang sandali, nagpanang ginto si Moto, pagkatapos ay nagpainit ng kamay. Naalala niya ang digmaan sa Russo-Japanese. Noon, inimbitahan siya ng kaibigan na magpala ng ginto matapos ang digmaan. May asawa ang kaibigan na may mahinang paningin na nangangailangan ng gamutan at isang anak na inaalagaan, ngunit mukhang hindi na niya ito makikita muli. Kalaunan, napatay ang kaibigan ni Moto. Pinakiusapan niya si Moto na alagaan ang kanyang asawa at anak. Bumangon mula sa alaala, nakita ni Moto ang tiyuhin na gising na at nakaponting ng baril sa kanya, sinasabing masyado siyang nakapagbahagi. Ngunit hindi ito ordinaryong tao, at ito ang walang kamatayang Moto. Kalma niyang nakuha ang baril. Tumakas ang tiyuhin sa takot. Sa una, hindi naniniwala si Moto sa kwento, ngunit ngayon naniniwala na siya. Nagsimulang dalhin ni Moto ang kanyang rifle upang hanapin ang matanda. Sa kanyang gulat, nang makita niya ang lalaki, ito ay natuyo na at patay. Nang suriin niya, nakita ni Moto na inatake ng oso ang matanda. Tinanggal ni Moto ang damit ng matanda, at sigurado, may tato na may code. Labis ang kanyang tuwa parang nakakita ng ginto. Sa totoo lang, makakakita si Moto ng ginto. Nagmadali siyang itago ang katawan bago bumalik ang oso. Sa kasamaang palad, natagpuan ni Moto ang oso. Naipit ang kanyang baril, kaya tumakbo si Moto patungo sa isang bangin. Nang sumugod ang oso, isang palaso ang tumama rito. Ang nakabaril ay isang batang babae mula sa Ino. Pagkatapos mamatay ang oso, sinimulang alisin ng babae ang laman sa paligid ng pinaslang na palaso. Nang sabihin ni Moto na inatake ang matanda, nagulat ang babae dahil ang ganitong uri ng oso ay kakalabas lang sa hibernation at hindi pa nakakakain. Iisa lamang ang uri na nangingisda sa taglamig. Ang matakarap, isang brown bear, ay hindi nag-hibernate at sobrang agresibo. Tinanong ng babae kung ano ang plano ni Moto sa katawan. Sinabi niya na dadalhin niya ito sa malapit na baryo. Sa tingin ng babae ay hindi ito matalino dahil susundan ng oso ang sinumang nagnakaw ng pagkain nito. Ngunit ngayon, hindi kayang talikuran ni Moto ang kayamanang nasa harap niya at hindi rin niya masabi sa babae. Iminungkahi ng babae na labanan ni Moto ang matak-arap. Bilang sundalo, hindi natatakot si Moto sa pakikipaglaban.
Ngunit kahit nabihasa sa pakikidigma, kailangan pa rin niya ng karanasan ng isang tao sa pagpatay ng oso bilang suporta. Nakita na tapat at totoo ang batang babae, ipinakita ni Moto ang sikreto ng ginto sa kanya. Pumayag ang babae na tulungan siya dahil pinatay ang kanyang ama sa mga na napatay. Sa gabi, nagliyab ang dalawa ng apoy at ginamit ang katawan upang akitin ang oso. Nang suriin ng batang babae ang katawan, napagtanto niya na walang balak ang matanda na ibahagi ang ginto sa sinumang pinatay at pinakintil ang iba pang bilanggo. Ngayon naisip ni Moto na balatain ang matanda, ngunit huli na. Darating ang oso bago nila matapos. Kailangan nilang maglagay ng apoy sa paligid upang madagdagan ang visibility sa gabi. At pagdating ng umaga, magkakaroon sila ng kalamangan. Habang nag-iipon si Moto ng panggatong, nakatagpo niya ang brown bear at agad itong sinuntok. Narinig ng babae ang boses ni Moto at dumating upang suportahan siya, ngunit masyadong madilim para makita ang makikita. Humawak si Moto sa ilalim ng oso upang hindi siya matamaan. Nang magkaroon ng malinaw na linya ng pananaw ang babae, pinutok niya ang oso, ngunit si Moto, na nasa ilalim, ay sinaksak ito ng kutsilyo, kaya tumakbo ito. Nang humiwalay si Moto sa oso, agad nitong tinutok ang atensyon sa batang babae. Napakabilis nito kaya hindi niya agad na ituro ang kanyang palaso. Sa kabutihang palad, isang puting lobo ang sumugod at nakipaglaban sa oso sa halip niya. Tinuturo ng babae kay Moto ang direksyon ng puso ng oso. Tumutok siya at pumutok, ngunit hindi tumagos ang bala sa makapal nitong balat. Sumugod ang oso kay Moto, na sumigaw ako ay walang kamatayang Moto bago pa man sumadsad ang oso sa kutsilyong nakalagay sa dulo ng kanyang rifle, napatay niya ito. Pinuri ng babae ang tapang ni Moto at ipinakilala ang kanyang sarili bilang isang serpa. Habang inaasikaso ang oso, ibinunyag ng serpe na pinatay ang kanyang ama noong transportasyon ng ginto. Hinati ang kanilang mga katawan at pinakain sa mga hayop. Hindi pa rin niya alam kung sino ang pumatay sa kanyang ama. Iminungkahi ni Moto na hanapin nila ang ginto ng magkasama. Kailangan lamang niya ng kaunting halaga upang matulungan ang asawa ng kanyang yumaong kaibigan. Hindi inakala ni Orpe na hahanapin ni Moto at balatan ang iba pang nakatakas na bilanggo. Sa bagong paniniwala, ang oso na pumapatay at kumakain ng tao ay nagiging masamang Diyos at ipinapadala sa impyerno. At ayaw rin niyang pumatay ng tao. Ngunit tumawa si Moto at sinabi na kung ang pagpatay sa tao ay nangangahulugang pupunta sa impyerno, mas mainam na pumunta siya ng diretso sa business class. Pagkatapos ay kinuha ni Moto ang kanyang kutsilyo at sinimulang balatan ang katawan ng matandang bilanggo. Sinabi niya sa serpe na ang lalaking pumatay sa kanyang ama ay nasa loob pa rin ng bilangguan. Hindi magpapatupad ng parusa ang gobyerno sa alinman sa mga bilanggo hanggat hindi nila natatagpuan ang lokasyon ng ginto. Kapag nahanap nila ang ginto, hindi na kailangan ang mga bilanggo. Kaya, sa pagtulong sa paghahanap ng ginto, makakamtan din ng babae ang paghihiganti para sa kanyang ama. Magtutulungan sila sa isang win-win partnership. Siya ang gagawa ng pagpatay at tutulungan siya ng babae gamit ang kanyang talino. Kailangan ni Moto ng pera. Nangangailangan si Asera ng paghihiganti. Magkaibang layunin, ngunit iisang landas. Kung magtutulungan, wala nang makakahadlang sa kanila. Kinabukasan ng umaga, naglagay si Moto at Erpa ng mga patibong para sa squirrel. Ayon sa isang serpa, masarap ang karne ng squirrel. Dahil naroon pa rin ang ginto sa Hokkaido, malamang na ang mga nakatakas na bilanggo ay nasa lugar pa rin. Kaya magsisimula si Moto sa panghuhuli sa kanila. Hindi sila makakaligtas ng matagal sa bundok, kaya marahil ay magtitipon sila sa mas malalaking bayan. Magsisimula siya doon. Kabilang sa mga pangunahing lungsod sa Hokkaido ang Sapporo, Hakodate, Asahikawa, at ang kasalukuyang kinaroroonan nila, Otaro. Pagdating sa lungsod, pumunta si Moto sa isang hot spring bathhouse. Habang naliligo, tinanong niya ang mga tao kung may nakakita ng sino mang may kakaibang tato. Kahit na tinawag niyang sarili na walang kamatayang demonyo, puno ng peklat ang katawan ni Moto mula sa lahat ng laban. Samantala, ang isang serpo ay nag-iikot sa isang bordelo para magtanong. Napansin ng may-ari ng bordelo na ano siya at plano siyang ipagbili. Kinuha niya ang kanyang kutsilyo at panya na ang may-ari sa itim na mata. Habang malapit na itong makapaghiganti, dumating si Moto, sinuntok ang lalaki sa lalamunan upang patahimikin at ikinulong para interogasyon. Sinabi ng may-ari na wala siyang nakitang customer na may ganoong tato, ngunit may ibang nagtanong tungkol dito. Nagpatuloy silang magtanong sa mga tao sa paligid. Nang mapansin nilang may sumusunod sa kanila, pinuntahan nila ito sa kagubatan upang mahuli. Nabigla ang lalaki at nahuli sa patibong na inilagay ng serpa.
Nang mahuli, ininterrogate ni Moto ang lalaki tungkol sa kinaroroonan ng iba pang mga bilanggo. Hindi niya alam. Sinabi niya na habang naglalakbay sila, bigla silang nag-away sa isa't isa. Maswerte siya na nakatakas at wala siyang ideya kung nasaan ang iba. Dahil walang kapaki-pakinabang na impormasyon, nagsimula si Moto sa kanyang trabaho. Kinuha niya ang baril at kutsilyo, ngunit bumalik ang Serpa at sinabi na kung papatayin niya ang lalaki, matatapos ang kanilang kooperasyon. Kaya, tinapos ni Moto ang bilanggo upang makapag-drawing ang Serpa ng tato. Habang nagdo-drawing, tinanong niya ang lalaki tungkol sa leader. Halos hindi na niya nasabi ang salitang, naparabo, bago tumagos ang bala sa kanyang ulo. Hinailan ni Moto ang Serpa at itinago siya. Ngayon, nadumihan ng dugo ang drawing. Mabilis na nilinis ng Serpa ang paligid upang lumikha ng usok at hadlangan ng sniper, pagkatapos ay tumakas kasama si Moto. Sinundan ng sniper ang kanilang yapak. Pumasok siya sa isa sa mga patibong ni Erpa at nawala ang kanyang baril. Sumugod si Moto upang labanan siya. Ngunit hindi amateur ang lalaking ito. Madali niyang nakuha ang baril ni Moto at ipinakita ang kanyang pagkakakilanlan mula sa numero sa kanyang balikat. Napagtanto ni Moto na kabilang siya sa ika-7 dibisyon ng Hido, ang pinakamalakas na unit sa militar. Ayaw ni Moto ng gulo sa lalaking ito, kaya ipinakilala niya ang sarili. Siyempre, hindi papayag ang sundalo na makaligtas ang sino mang may kinalaman sa ginto. Sumugod siya kay Moto gamit ang kutsilyo, ngunit pinahihit siya ni Moto at pinindot sa lupa. Dumating ang isang serpente sa tamang oras upang pigilan si Moto sa pagpatay sa kanya. Nakaligtas ang sundalo at tumakbo. Inihagis ni Moto ang rifle at tinamaan siya sa ulo, kaya natamba sa ilog. Ipinaliwanag ni Moto na kung nakaligtas ang lalaki, hahanapin sila ng kanyang dibisyon. Ayaw niyang pumatay, ngunit sino mang subukang pumatay sa kanya, siya ang mauuna. Patayin o mamatay, ganito siya nakaligtas sa digmaan. Sa kampo, nakahuli ang serpe ng 3 squirrel at plano niyang gawing minced squirrel meat. Pagkatapos balatan, binigyan niya si Moto ng sariwang utak ng squirrel upang matikman. Medyo nakakasuka ito, ngunit kinain pa rin niya. Pinagsama nilang gilingin ang karne. Pagkatapos, ginawa ng serper ang bola, nagdagdag ng pampalasa, at niluto. Nagulat si Moto sa sarap ng pagkain. Samantala, maswerte ang sundalo. Natagpuan siya ng kanyang mga kasama at nailigtas ang buhay. Kinabukasan, nahuli ni Moto ang isa pang nakatakas na bilanggo gamit ang parehong lumang trikong iyon. Ininterrogate niya ang lalaki tungkol sa kung ilan na ang nakatakas. Mukhang galit ang mga tao rito sa mga katulad ng galit sa mga Hudyo. Ininsalto ng bilanggo si Erpa na ikinainis ni Moto, ngunit sinabi ng Serpa na hayaan na lang. Nakakita siya ng kuneho malapit kaya nagpunta sila sa panghuhuli. Paglabas nila sa paningin ng iba, inilabas ng bilanggo ang isang labahan na itinatago niya sa bibig. Ang pangalan niya ay Shira, kilala bilang mahusay sa pagtakas. Habang nahuli ng Serpa ang kuneho, nakatakas si Shira. Sinabi ni Moto sa kanya na bumalik sa kampo. Habang hinahabol niya, tumakbo si Shira pababa sa isang bangin. Binalaan siya ni Moto na babarilan siya, ngunit hindi natakot si Shira. Sa sandaling iyon, may malakas na tunog na parang putok ng baril. Nakilala ng serper ito bilang tunog ng mga kahoy na nabiyak. Ito ay dahil sa lamig. Ang malamig na hangin ay nagpababa ng temperatura sa ilalim ng -30 degrees Celsius, na nagdulot ng pagyayelo ng tubig sa mga puno, kaya nagkabitak ang mga ito. Habang hinahabol si Shira, nahulog sila pareho ni Moto sa isang nagyayelong lawa. Ang malamig na tubig ay tumagos hanggang sa buto. Mayroon lamang silang halos 10 minuto upang magpainit bago mamatay. Medyo hindi matino si Shira, kaya sinimulang hasain ang isang malaking patpat. Kailangan ni Moto ang pulbere mula sa kanyang mga bala upang mag-umpisa ng apoy, ngunit lahat ay nahulog sa ilog. Ayaw mamatay sa lamig, lumangoy siya pabalik sa tubig upang kunin ang isang bala. Ngunit hindi hanggal si Shira. Nakipagkasundo siya. Kailangan ay pangako ni Moto na buhayin siya kapalit ng tulong. Nang pumayag si Moto, lumabas ang isang bala na itinago ni Shira sa kanyang lalamunan. Nagsimula silang gumawa ng apoy ng magkasama. Sa kanilang pag-uusap, nalaman ni Moto na may kabuoang 24 na nakatakas na bilanggo. Tungkol sa kaibigan ni Naparabo, hindi alam ni Shira. Ang tanging posibleng nakakaalam ay ang leader ng pagtakas. Nang patayin nila ang mga gwardya, ninakaw ng leader ang isang espada at pinatay ang mga ito isa-isa. Siya ay isang samurai mula sa panahon ng Bakafo hanggang Shiso. Ibinunyag ni Shira na inutusan siya ni Naparabo at ang ibang bilanggo na pumunta sa Otaro.
Bago sila maghiwalay, pinayuhan ni Modo si Shiren na talikuran na ang ginto dahil kahit ang pinakamalakas na dibisyon ng militar ay hinahabol ito. Bumalik si Magto sa kampo habang papalubog ang araw. Niluto ng Serpa ang kuneho para sa kanya. Masarap ang lasa, ngunit may kulang, kaya nagdagdag siya ng miso. Nagkamali ang Serpa at inisip na Taeyeon, kaya umatras sa pagkadismaya. Habang pinapanood si Moto na masarap na kinain ito, halata ang pagkadismaya ni Orpa. Kinabukasan, pinangunahan ni Orpa si Moto sa panghuhuli ng oso. Natagpuan niya ang lungga ng oso at sinabi kay Moto na sumiksik sa loob upang akitin ito. Ayon sa kanyang ama, hindi atakihin ng oso ang sinumang sapat na matapang na pumasok sa lungga nito. Hindi nagustuhan ni Moto ang ideya at iminungkahi na manghuli na lamang ng ibang hayop. Habang naglalakad, napansin ng Serpa ang kumikislap sa bundok. Nakilala ni Moto ito bilang Scope. Agad niyang hinawakan ang Serpa at tumakbo. Hinahabol sila ng isang 4 na taong grupo gamit ang ski. Nagkubli si Moto sa damo upang maitago ang kanilang yapek. Alam nilang hindi nila sila mahahabol, kaya binigyan niya ng mapa ang Serpa at naghiwalay sila. Nawala ng bakas ang grupo, kaya nagpadala sila ng isang lalaki upang hanapin ang Serpa habang ang tatlo ay humabol kay Moto. Isa sa kanila ay tila matalino, sinundan ng mga bakas. Napansin niya na sinadyang pumunta sa kabilang direksyon ng Serpa, pagkatapos ay tumalon sa mga palumpong, ngunit sa totoo, umakyat siya sa puno. Sinabi niya na hindi niya saktan ang Serpa at hinahanap lamang si Moto. Bumaba ang babae para mahuli siya. Biglang nahulog ang isang squirrel mula sa puno na may daladalang mapa. Nang matanto ng sniper na may Serpo na kasama si Moto, pinuno niya ang kanyang baril. Ngunit dumating ang puting lobo. Si Moto naman ay agad na nahuli. Kilala siya bilang walang kamatayang demonyo, kaya naging maingat sila. Walang ibang opsyon, desperado si Moto na tumalon sa kalapit na lungga ng oso. Isang lalaki ang gustong gumamit ng usok upang suffocate si Moto, ngunit ayaw ng isa na sayangin ang oras kaya tumira ng direkta sa lungga. Sumugod ang oso at pinatay ang isang lalaki. Habang aksidenteng napatay ng putok ang lalaki sa tabi niya, isang lalaki na lang ang natira. Matapos ang pakikipaglaban, napatay niya ang oso ngunit namatay dahil sa pagkawala ng dugo. Lumabas si Magto na may hawak na oso. Hindi siya sigurado kung dadalhin ito pabalik, natatakot na baka gawing minced bear meat ng Serpo. Samantala, naibaba ng puting lobo ang natitirang sundalo. Mas malaki ito kaysa sa normal at patuloy na itinapon ng sundalo hanggang mawala ng malay. Pinigilan ito ng Serpa bago pa man mapatay ang lalaki at hinaplos ang tiyan bilang gantimpala. Saglit lang, bumalik si Moto na may daladalang oso cub sa tiyan at nawala ang lobo. Pinabayaan ng Serpa ang sundalo at bumalik sa nayon kasama si Magto. Natuklasan nila ang oso cub, ngunit hindi kumakain ang mga ino ng oso cub. Ipinapabalik nila ito sa nayon upang alagaan. Hindi natatakot sa kanya ang mga ino at tila mausisa pa. May isang Serpa na nakatira kasama ang kanyang lola na pinuno rin ng nayon. Nakipag-usap si Moto sa kanya kahit hindi niya naiintindihan ang wika ng Aw. Lumapit ang ilang mausisang bata. Naisip ni Moto na kakaiba ang kanilang mga pangalan dahil lahat ay may koneksyon sa tae. Ipinaliwanag ni Aspen na binibigyan ng hindi kaaya-ayang pangalan ang kanilang mga anak upang mapanatiling malayo ang mga demonyo. Ang dating pangalan ni Aspen ay Ines at naisip ni Moto na tatakbo ang mga demonyo sa ganoong pangalan. Inalagaan ng lola ni Aserpa ang oso cub. Pinayuhan ni Aserpa si Moto na huwag masyadong lumapit sa cub dahil may kaugalian ang nayon na isauli ang mga hayop sa mga Diyos. Kapag lumaki ang oso, magsasagawa sila ng ritual na hindi kinakailangang may kinalaman sa pagpatay. Umaasa ang nayon sa pangangaso, kaya napakahalaga ng mga Diyos ng hayop. Nagpapakita sila ng pasasalamat sa mga Diyos sa proteksyon laban sa mga bagay na hindi nila makontrol. Pinakapahalagahan ng Diyos ng oso. Naisip ni Eren na mas mabuting huwag masyadong mahalin ang oso cub upang maiwasan ang lungkot kapag magkakahiwalay. Sa kalaunan, naisip ni Moto na iba si Asera kumpara sa ibang mga tao ng Ino. Ang kanyang pangalan mismo ay nangangahulugang pagbabago sa hinaharap. Sa labas, sa Niebe, dumating si Lieutenant Tokosho mula sa ikapitong dibisyon upang hanapin ang 4 na nawawalang lalaki at si Moto. Sa ibang lugar, natagpuan ng matandang Toshizo ang isa pang bilanggo, si Ashiyama, na nasa isang bordelo. Plano ni Toshizo na labanan ang ikapitong dibisyon upang mabawi ang mga balat na may tato ng mapa at humingi ng tulong kay Ashiyama. Kinabukasan, dinala ng isang Serpa si Moto sa pangingisda. Maraming sea perch at gusto niyang i-proseso agad. Ngunit nakalimutan ni Moto na magdala ng kutsilyo. Kaya nagmadali siya pabalik sa nayon upang kunin ito.
Sa daan, nakatagpo niya si Esoma, tiyuhin ng isang serpa na nagbabala kay Moto tungkol sa mga patibong na inilagay niya. Hindi maganda ang opinyon ng mga taga-nayon sa mga Hapon. Ngunit dahil dinala siya ni Era, pinagkatiwalaan siya at hindi gaanong pinagdudahan. Matapos mag-usap sandali, bumalik si Moto upang tulungan ang serpa. Pagdating ng hapon, dinala nila ang mga isda para lutuin ng lola ng serpa. Kalaunan, handa na ang sopas ng sea perch. Nilapitan ito ni Moto at nagdagdag pa ng miso. Inanyayahan niya ang lola ng serpa na kumain, ngunit pinagalitan siya gamit ang tungkod. Sa mga sumunod na araw, nanatili si Moto sa nayo ng serpa. Madalas magpanggap ang mga bata upang takutin ang mga demonyo. Kapag serpa ang gumagawa, natatakot ang mga bata. Ngunit kapag si Moto, mabilis silang tumakbo upang maglaro sa iba pang lugar. Gabing iyon, narinig ni Moto ang mahabang ungol. Naalala niya kung paano madalas inililigtas ng puting lobo ang isang serpa. Ipinaliwanag ni Osoma na ang pangalan ng lobo ay Ritar. Nang manghuli ang serpa at ang kanyang ama noong bata pa siya, iniligtas nila ang lobo at palaging kasama nila ito. Ngunit kahit na namatay ang kanyang ama dahil sa pride ng lobo, hindi ito mapapakontrol. Isang araw, sumunod ito sa instinto nito, iniwan ang serpa upang lumaki ng mag-isa. Mula noon, hindi na gaanong ngumiti ang serpa. Ngunit kamakailan, tila mas masaya siya, marahil dahil sa presensya ni Moto. Hiniling ng lola ni serpa kay Moto na alagaan siya. Matapos mag-isip, nagpa siya si Moto na umalis. Hiniling niya ang mabuti sa kanya at umalis sa gabi. Kinabukasan, galit na galit si Acero dahil umalis si Moto at determinadong parusahan siya. Samantala, bumalik si Moto sa bordelo upang tanungin ang may-ari kung may impormasyon siya. Sinabi ng may-ari na may customer na may tato tulad ni Moto ang umatake sa isa sa kanyang mga prostitute. Pumunta si Moto upang hanapin ang babae sa isang restaurant. Habang naghihintay, umorder siya ng soba at matapos kumain, dinala siya ng may-ari ng restaurant sa mga sundalo sa lugar. Nagbukas si Moto ng laban, ngunit kahit gaano siya kaligtas, kailangan niyang sumuko sa baril. Gusto nilang patayin siya doon, ngunit dumating si Toki, iginiit na siya ang pumatay kay Moto. Sa istasyon, kumakain si Moto ng candy at nakikipag-usap upang maiwasan ang pagkakasala. Ngunit binanggit ni Toki ang sundalo na iniligtas ni Moto sa ilog paulit-ulit na binabanggit ang salitang immortal. Siyempre, ang pag-amin na siya ang walang kamatayang demonyo ay magdudulot ng pagkamatay sa pamamagitan ng bala. Kaya patuloy na nagpanggap na bobo si Moto. Pagkatapos, gumawa si Toki ng matinding argumento na hawak ni Moto ang balat na may mapa ng vault ng ginto. Patuloy na nagpanggap si Moto na hindi nakakaintindi, sinasabing marahil pumutok ang bahagi ng utak ni Toki kaya nawala ang kanyang bait. Naiinis, tusok ni Toki ang isang skewer ng candy sa lalamunan ni Moto. Hindi na siya nasisiyahan. Sinabi ni Toki na kung gagana siya para sa kanya, palalayain siya. Kailangan ni Toki ng mas maraming tao sa Hoko upang hanapin ang ginto na gagamitin upang bumili ng armas mula sa Amerika at pagkatapos ay gagamitin upang pabagsakin ang ikapitong dibisyon. Pagkatapos, plano niyang kontrolin ang mga mahalagang daungan para sa mga ruta ng kalakalan sa mainland. Ang Ho ay magiging sa kanya. Itinuturing ni Moto na basura lamang ang plano ni Toki. Gabing iyon, ipinadala ng isang serpe si Ritar upang sundan ang amoy ni Moto sa lungsod, ngunit natagpuan ng lobo si Shira. Lumalabas na sa kanilang pagpapalit ng kasuotan, nagpalitan sila ng medyas nang marinig na hinahanap ni Apo si Moto. Sinabi ni Shira sa kanya na nasa ikapitong dibisyon siya at ang tanging paraan palabas ay sa panahon ng Bond Festival. Napagtanto na nasa panganib si Moto, iginiit ni Erpa na dalhin siya ni Shira doon. Siyempre, ayaw ni Shira pumunta sa patibong, kaya mabilis siyang sumubok na tumakas, ngunit nahuli siya ni Ritar. Samantala, kinulong si Modo ng isang buong araw. Dumating ang dalawang sundalo na natalo niya noon para maghayganti. Nang ilabas nila ang kanilang mga kutsilyo, tumalon siya, lumaban, at patuloy na sumigaw na siya ay immortal. Sa labas, pinangunahan ni Shira ang isang serpente sa headquarters ng 7th Division. Gumawa sila ng plano upang iligtas si Magto. Sa loob, nakikipaglaban si Moto, ngunit nakatali pa rin at hindi makaligtas ang dalawang sundalo kung hindi siya nakatali. Dinala si Magto sa hiwalay na kwarto. Sa labas, natagpuan ni Shira ang lokasyon ni Moto. Nakipagkasundo siya sa serpa. Tutulungan niya ito kung paghahatian nila ang ginto. Hindi interesado si Asa sa ginto, kaya pumayag siya. Nagsimula si Shira na itali ang lubod mula sa bakal na bar sa isang kabayo sa labas. Hihintayin ni Era ang senyales upang hikayatin ang kabayo na wasakin ang pinto. Naitakda na ang plano.
Ginamit ni Shira ang grasa upang madulas ang loob at makatulong sa pagliligtas kay Modo. Ngunit natakot ang mga kabayo sa labas nang maramdaman nila si Ritar. Bumalik ang dalawang sundalo upang patayin si Moto. Isa ang nagbantay habang ang isa ay kumikilos, ngunit iyon na ang huling pagkakataon na nakita ng bantay ang kanyang kasama. Nang magsara ang pinto, nakalaya si Moto mula sa kanyang tali at pinatay ang sundalo. Nang dumating si Toki, halos wala ng buhay si Moto, hindi niya hinayaan na mamatay ng madali. Inutusan ni Toki ang kanyang mga tauhan na dalhin siya sa ospital. Kailangan niyang mahanap ang balat bago mamatay si Moto. Nang umalis si Moto, nanatili si Toki upang inspeksyonin ang katawan. Nakakagulat, hindi mukhang sugat mula sa labanan ang mga pilat. Nang alisin niya ang damit, natuklasan niya na nagnakaw si Moto ng mga organo ng sundalo upang pekehin ang mga sugat. Samantala, bumangon si Moto at isa-isang pinabagsak ang mga sundalo. Hinuli ni Toki ang isang kabayo at hinabol siya. Binaril ng isang serpa ang kabayo ni Toki, ngunit kahit wala na ang kabayo, hindi humina ang bilis ni Toki. Pinili niyang huwag barilin si Moto, at ang palaso na tinutok sa kabayo ay iniiwasan ng serpa upang hindi sila matunten ni Toki. Pagbalik sa headquarters, sinunog ito. Hindi nag-alala si Toki dahil nakalagay na siya sa balat na proteksyon. Bumalik si Moto upang makipagkita sa isang serpa. Ginamit niya ang kanyang family staff upang parusahan muna si Moto. Pagkatapos, nagtipon si Shiren ng lahat at iniulat na hindi niya nakuha ang balat. Sa kabila nito, gutom na gutom siya at nagplano na lutuin ang kabayo. Kung dadalhin nila ang kabayo, magiging halata sila. Kaya nagpasya silang kainin ito. Gagawa siya ng sukiyaki, isang tanyag na ulam noon. Pumunta si Shiro upang hanapin ang itlog upang magamit nila ng serpa at Moto ang karne. Medyo nahihiya siya dahil kung may mangyari sa kanya, hindi niya alam paano ipapaliwanag sa mga tao sa nayon. Hinikap ng serpa ang isang piraso ng karne sa mukha ni Moto upang magamit niya ito sa pagpapagaling ng sugat. Ang pagpiling sumama sa kanya ay desisyon niya, at ayaw niyang makita bilang bata na makahahadlang sa iba. Gabing iyon, matapos makuha ang lahat ng sangkap, handa na ang sukiyaki. Pagkaluto ng karne, ang kailangan lang ay i-dip sa itlog at kainin. Napansin ni Orpa ang kakaiba sa kanyang bahagi. Mukhang tae. Paulit-ulit na ipinaliwanag ni Moto na hindi iyon tae kundi miso na nagpapasarap sa ulam. Naglakas loob na subukan ito ng serper at nagulat sa sarap. Samantala, pumunta si Toshi upang makipagkita sa isang bandido para sa posibleng alyansa, ngunit nabigo ang negosasyon. Nagkaroon ng labanan sa pagitan ng dalawang panig at madaling tinalo ni Toshi ang mga bandido. Sa kabila ng kanyang edad, napakatapang pa rin ni Toshi. Kinabukasan, nagpunta si Shiro mag-isa sa bayan upang mangalap ng impormasyon. Nagpasya si Moto at Orpa na magtago muna. Nagpunta sila sa panghuhuli ng USA, ngunit makalipas ang ilang sandali, nagsimulang makaramdam ng pagod at uhaw si Moto. Nakakita ang serpe ng baging na maraming tubig. Siya ang unang uminom, ngunit labis ang kanyang nainom. Nahirapan si Moto, ngunit nakainom din ng kaunti. Pagkatapos, gumawa si Eren ng kagamitan para kay Moto upang makalakad sa nyebe, at naglakbay sila sa mas malalim na bundok kung saan nakita nila ang marka ng teritoryo ng USA. Ginamit ng serpa ang pamanang gamit ng kanyang pamilya upang hampasin ang puno at akitin ang USA. At totoong lumabas ito. Ngunit sa pagmamadali, nabigo si Moto at tinamaan ang likod ng USA. Agad nila itong hinabol. Ngunit hindi inaasahan, napansin ng serp ang bakas ng aso at dalawang tao. Isa sa kanila ay Pyle. Lumalabas na ang sundalo na iniwan ng serpa ay buhay pa, at kasama niya ang pinakamahusay na mangangaso ng oso ni Hido, si Nihei, na bagong nakapatay ng oso sa isang bala lang. Natutunan nila na ang pangalan ng sundalo ay Tanigaki. Nakahuli na si Nihei ng 20 oso at ang layunin niya ay mahuli ang sinaunang lobo. Sinundan ng bakas, natagpuan ni Orpa at Moto ang USA na nagtatago sa ilalim ng puno. Pero ang aakit sa kanya habang si Moto naman ay magtatago upang umatake. Ngunit dahil hindi siya magaling sa pana, pinayagan niyang makatakas ang USA. Gabing iyon, umupo si Moto sa sulok na dismaya sa sarili. Kinabukasan, ipinagpatuloy nila ang pagsubaybay sa USA. Napansin ng serpente ang hindi pantay na bakas at naisip na humihina ang USA dahil sa sugat. Nang matagpuan nila ito, dahan-dahang lumapit si Moto sa posisyon kung saan madali siyang makata-target. Inakit ng serpa ang USA, ngunit nang ito ay sumugod, nag-atubili si Moto at nabigo. Bumalik sa alaala ng digmaan, kaya natigilan siya. Sa kabutihang palad, dumiretso si Ritar at nahuli ang USA. Kahit nasugatan, sumugod pa rin ito kay Moto na may determinadong mga mata.
Tulad ng sarili niya sa labanan, handang sumugod hanggang wakas, kahit mamatay. Binuksan ng Serpa ang tiyan ng USA at inilagay ang mga kamay ni Moto dito upang painitin. Ipinaliwanag niya na tulad ng anumang buhay na nilalang, kapag namatay, makakatulong ang karne nito sa kanyang kaligtasan at pagpapalusog sa lupa. Ito ay buhay na hindi nasasayang. Habang inihahanda ang USA, naramdaman ni Ritar ang papalapit na tao at pinaalis ang Serpa. Agad nilang kinuha ang kailangan at umalis. Nang dumating sina Nihi at Gaki, madaling natukoy ng bihasang mangangaso ang mga bakas ng Serpa, Moto, at ng lobo. Nagsimula silang magplano upang manghuli ng lobo. Bumalik sina Moto at Serpa sa kanilang silungan at natagpuan na bumalik si Shira. Nagdala pa siya ng alak para sa isang selebrasyon. Tungkol sa impormasyon na nakuha ni Shira mula sa isang mangangalakal ng balahibo, ibinunyag niya na isang lalaki na nahuli noong nakaraang taon para sa 3 pagpatay ay kamakailan lamang lumitaw sa Otaro. Ang lalaki ay isang bihasang mangangaso na nagngangalang Nihei. Samantala, nakita rin ni Gaki ang tato ni Nihei, ngunit ngayon ay nahati sa 2 pagpipilian, patayin siya at bumalik sa militar o manghuli ng lobo kasama siya. Nagmula si Gaki sa kilalang pamilya ng mangangaso. At sa ilang dahilan, pinili niyang manatili sa militar. Gayunpaman, dumadaloy pa rin sa kanya ang dugo ng mangangaso, at determinadong makuha ang balahibo ng lobo. Alam ni Orpe tungkol kay Nihei at na may inodog siya. Narinig ni Shira mula sa mga mangangalakal na handa silang bumili ng puting balahibo ng lobo sa mataas na presyo. Agad na naisip ni Orpe na nasa panganib si Ritar. Gayunpaman, mahirap lumabas ng walang maayos na visibility. Kaya nagpasya silang maghintay hanggang umaga. Samantala, bumalik sina Gaki at Nihei sa lugar kung saan naroon ang katawan ng USA, umaasang makita muli ang lobo. Sa kasamaang palad, pagdating ng umaga, ang tanging nakita nila ay tae ng lobo na nagpapahiwatig na pinapanood sila ng lobo sa buong oras. Nakaisip si Gaki ng ideya at nagsimulang habarin ang kanyang damit upang maakit ang atensyon ng lobo. Samantala, nagtatago si Nihei sa kagubatan, naghihintay na magpaputok. Di nagtagal, lumitaw si Ritar. Kung ipapakita nito ang ulo, magiging isa lamang itong patay na species. Ngunit nang magpakita ito, tinamaan ito ng palaso, kaya tumakas si Ritar, at hindi rin natama ni Nihei ang kanyang target. Dumating sina Shira at Moto sa lugar ng matandang mangangaso, at handa si Moto na barilin siya kung susubukang kumilos. Lumitaw ang gintong aso, ngumunguya sa baril ni Moto, ngunit mabilis na ginamit ni Moto ang kutsilyo upang putulin ang ilang daliri ni Nihei. Bumawi ang matanda sa pamamagitan ng pagswing ng baril sa mukha ni Moto. Pinabagal ni Moto ang oras upang makuha ni Shira ang baril mula sa gintong aso. Ngunit nang makuha nila ito, kinidnap ni Gaki ang isang Serpa. Ayaw ni Moto na masaksihan ng Serpa ang karahasan, kaya sinabi niya kay Shira na ibaba ang baril. Ginapos ni Nihei ang dalawa at sinabi kay Gaki na dalhin ang Serpa upang siya ang makitungo sa kanila. Ngunit nang lumingon upang umalis, nagawa ni na Moto at Shira na makatakas. Si Moto, na bihasa sa pagtakas, ngayon ay kailangan ring isipin kung paano ililigtas ang Serpa. Dinala ni Gaki ang isang Serpa palabas ng kagubatan. Ngunit sa kasamaang palad para sa kanya, napunta siya sa bitag at nasugatan, na nag-iwan sa kanya ng isang gumaganang paalamang. Kung hindi siya mabibigyan ng lunas agad, mamamatay siya sa sugat. Gumamit ang Serpa ng kutsilyo upang putulin ang impeksyon sa laman. Di nagtagal, muling lumitaw ang matandang mangangaso. Alam niyang may malapit na koneksyon ng Serpa sa lobo, kaya ginamit niya ito bilang pain upang akitin ang nilalang. Matagal nang pinaniniwala ang patay na ang mga lobo sa mga bundok na ito. Ngunit ang gusto niya ay hindi ilang barya, ang gusto niya ay ang balahibo ng huling buhay na lobo dito. Ikinabot ng matandang mangangaso ang isang Serpa sa puno bilang pain. At totoong lumitaw ang lobo. Sumugod ito sa zigzag na galaw na nagpapahirap sa pagtutok. Bigla, kagat ng lobo ang kamay ng mangangaso, ngunit nagawa niyang itutok ang baril sa lalamunan nito. Ngunit lumitaw ang isa pang lobo mula sa likuran at kumagat sa leeg ng matanda. Lumalabas na ang dalawang lobo ay magpares, at mayroon silang grupo ng mga tuta. Agad na nagmadaling pumasok sina Moto at Shira upang iligtas ang Serpa, at ang gintong aso kasama si Gaki ay nagawa ring palayain ang matandang mangangaso ng kaunti bago siya namatay. Ang matanda, na walang panghihinayang, ay ipinasara ang kanyang mga mata. Dinala ni Shira at Orpe si Gaki pabalik sa nayon habang si Moto ay nanatili upang balatan ang matandang mangangaso. Pagbalik sa nayon, inalagaan nila si Gaki sa pamamagitan ng nakatatandang pinuno ng nayon. Habang naghahanda ng handaan ng nilutong karne ng USA, ayaw maging diretso ang isang Serpa, ngunit iminungkahi niya kay Moto na kainin ang dumi.
Nagdala naman ng sariwang salmon ang ina ni Erpa para sa tatlo nila at ipinaliwanag na ang isda ay regalo ng mga Diyos. Ngunit kamakailan lang, nagalit ang mga Diyos dahil nabulok ng mga ino ang ilog habang naghahanap ng ginto. Nang naging mahirap ang buhay, nagdaos ng pulong ang buong tribo ng Aw at itinigil ang paghuhukay ng ginto, itinatago ang kanilang yaman upang walang makipag-away para rito. Ang mga taong nakakaalam ng lokasyon nito ay tumanda at namatay, na iniwan lamang ang isang nakatatanda na nakakaalam kung saan ito nakatago. Ngunit napatay siya ng isang oper. Akala ni Shira ay mali ang narinig niya dahil narinig lamang niya na ang ginto ay nagkakahalaga ng 20 ken. Ibinunyag ni Gaki na mas marami ang halaga nito. Napag-alaman ni Toki na sina Perbo ay nais tiyakin na tanging ang tamang tao lamang ang makakahanap ng ginto. Kaya nagpakalat siya ng maling impormasyon. Maaaring dalhin ng sino man ang 20 ken, ngunit ang totoong dami ay maaaring umabot hanggang 20,000 ken. Narinig din ni Shira na may plano si Toki ng Ko. Sa napakaraming ginto, maaari niyang talunin ang ika-7 dibisyon sa Sahikawa. Hinula ni Moto na ito ay may kaugnayan sa labanan sa Arthur Port. Sa labanan na iyon, nagwagi si Toki at ang kanyang koponan, ngunit mahigit kalahati ang nawala. Ang Chief of Staff, na naobsesyon sa direktang pag-atake para sa karangalan, ay nagpakamatay at nagsisi sa pagkawala ng mga tauhan. Pinagbintangan ng gobyerno ang buong unit. Wala silang natanggap na pera o medalya at iniwan ng hukbo. Nagpasya si Toki na bumuo ng diktatorial na monarkiya at sakupin ang Hoko. Plano niyang magtayo ng mga pabrika ng armas at magbenta ng sandata sa ibang bansa. At upang magawa ito, kailangan niya ng pera. Nang marinig ito, determinadong hindi titigil si Moto. Sobra na si Toki, kahit pumatay ng sariling mga tao, bahagi dahil sa asawa ng kaibigan niya. Kinabukasan, nagpatrolya sina Ashi at Toshi. Humiwalay si Ashi sa grupo upang bumisita sa isang bordel at nakatagpo si Shira na nangangalap ng impormasyon. Agad na tumakbo si Ashi. Tulad ng isang mabangis na toro, sumugod siya, hindi mapipigilan, habang ginagawa ni Shira ang lahat upang umiwas. Ngunit patuloy na sumugod si Ashi, na bumagsak ang tao at kabayo. Nakatagpo si Shira ng mga sundalo mula sa ika-7 dibisyon at iniulat na may tato si Ushi. Kumuha ng depensibong posisyon ng mga sundalo, ngunit sumugod si Ashi diretso sa kanila, hinawakan si Shira at pinalibot siya. Bigla, may sumabog mula sa ilalim ng lupa. Dumating ang koponan ni Ushi upang dalhin siya. Samantala, tinamaan ni Shira at ang iba pang bahagi ng lungsod ng mga bomba. Nahuli ng ika-7 dibisyon ng isang sundalo, ngunit pinalaya si Ushi. Sinuri ni Toki at natuklasan na walang tato. Agad niyang naisip na naloko sila. Ang tunay nilang target ay ang bangko. Pumasok ang matandang samurai kasama ang kanyang mga kasama upang magnakaw sa bangko, at natuklasan ni Toshi kung ano ang kailangan ng matanda. Agad na nagmadali si Toki sa lugar. Ayon sa ulat ng bangko, isang malaking halaga ng pera, bonds, artworks, at isang katana ang ninakaw. Agad na naisip ni Toki na kasali si Toshi. Ngunit huli na. Ninakaw na ni Toshi ang kabayo ni Toki at tumakas. Si Shira, halos mamatay, ay nagtungo sa bordel upang mangalap ng impormasyon. Nakipagkasundo siya sa isa sa mga courtesan doon. Kapag nakuha na ni Shira ang kailangan niya, babalik siya upang humingi ng tulong kay Erpa para kay Ritar. Tumanggi si Erpa, ayaw niyang ilagay sa panganib si Shira o ang kanyang pamilya. Nahuli ni Moto ang isang bobcat na nagpanggap na patay at biglang tumalon upang kagatin ang ulo ni Shira para makatakas. Sa kabutihang palad, nahuli ito ng gintong aso. Upang patunayan na hindi siya walang silbi, hiniling ni Shira sa gintong aso na sundan ang amoy ni Ushi, at di nagtagal ay natagpuan nila ito. Narinig ni Shira na may natagpo ang bangkay malapit sa baybayin, malamang sanhi ng isang lalaking nagngangalang Henny, na tila may kinalaman kay Ashi. Biglang gumawa ng ingay ang gintong aso, na nag-alerto kay Ashi, na mabilis na pinatay si Shira. Noong gabing iyon, bumalik si Toshi at binigyan si Shira ng 2 pagpipilian, sumunod sa kanya o mamatay. Inatasan si Shira na ibalik ang balat ni Henny. Siyempre, wala siyang pagpipilian kundi sumunod. Nang bumalik si Shira, sinabi niya kay Moto at Erpa tungkol kay Henny. Sigurado siya na ang bangkay ng biktima, na may nakaukit na salitang target, ay gawa niya. Ipinaliwanag ni Shira na si Henny ay isang sadistikong mamamatay tao na nasisiyahan sa kanyang gawain. Naalala ni Moto na siya at isang serpa ay nakakita ng kahalintulad na bangkay kaninang umaga na may markaring target. Napagpasyahan nilang hanapin si Henny. Patungo sila sa baybayin kung saan ang mga nakaraang biktima ay mangingisda at may isang serpa na nagnanais ng karne ng balina. Pagdating nila, nakita nila ang maraming huling bangka ng herring sa baybayin.
Maaaring nagtatago si Henny sa mga manggagawa. Nakilala nila si Soma na mabilis silang dinala sa dagat. Napansin ng isang serpente na may nahuling balina ang isang bangka, ngunit hindi niya ito kayang hawakan mag-isa, kaya kailangan nila ng tulong. Malaki ang balina, ngunit mahusay na tinek ni Moto ang isang harpoon dito, at sinimulang hilahin ang bangka, dinadala sila papunta sa mga bangka ng herring. Dahil sa epekto, nahulog ang isang tripulante sa tubig, at nanatili si Moto upang iligtas siya, habang pinapapunta si Shira upang hulihin ang balina. Mabuti na lamang na iligtas ni Moto ang lalaki. Ngunit masamang balita, si Henny pala ang lalaki. Sinabi ni Moto kay Henny na maghubad at magpainit, ngunit natakot si Henny na maipakita ang tato niya, kaya tinakpin siya ni Moto ng scarf. Nang naamoy ni Henny ang dugo kay Moto, naisip niya na tulad niya, nasisiyahan si Moto sa pagpatay. Matapos magpainit, bumalik si Henny sa kanyang silid upang magbihis. Ngunit may isang tao na nakakita ng tato niya, at pinatay siya ni Henny. Nang papatayin na ni Henny si Moto, lumapit si Moto at humiling na manatili ng ilang araw upang hanapin ang mamamatay tao. Pinangunahan ni Henny si Sererpa at Moto upang makita ang ginagawa, pagkatapos ay inimbitahan silang kumain bilang pasasalamat sa pagliligtas sa kanya. Pinaglingkuran sila ng kanin at isda. Biglang umalis ang Serpa upang gumamit ng banyo, at tinanong ni Henny si Moto tungkol sa pakiramdam ng pagpatay. Alam na si Moto ay sundalo, ipinaliwanag niya na hindi niya makakalimutan ang mga napatay niya, ngunit hindi siya nakararamdam ng guilt dahil may dahilan siya sa kanyang mga aksyon. Ngunit tiyak si Moto na kapag siya ay namatay, hindi siya makakapahinga ng maayos. Nasa sabik ang sadistikong mamamatay tao sa mga salita ni Moto at nais siyang patayin. Sa banyo, natuklasan ng Sererpa ang bangkay na pinatay ni Henny. Agad siyang tumakbo upang hanapin si Moto, ngunit wala na siya roon. Nais ni Henny na dalhin si Moto sa isang liblib na lugar upang patayin siya, ngunit biglang dumating ang mga sundalo mula sa ikapitong dibisyon. Nang makita ito, dinala ni Henny si Moto sa isang vilya sa bundok. Sa pagkakataong iyon, naroon si Toki na nakikipagkita sa isang mayamang mamumuhunan upang pandohan ang isang pabrika ng armas. Ibinahagi ng mayamang lalaki ang pagmamahal ni Toki sa mga baril at ipinagyabang ang bagong nakuha. Sa labas, nagmadaling pumunta ang isang surfer sa vilya, ngunit sa halip na hanapin si Moto, dumiretso siya sa banyo. Samantala, dinala ni Henny si Moto sa attic, ngunit may dalawang sundalo na nag-iinspeksyon sa lugar. Nang makita si Moto, sumugod sila sa kanya. Pinatay ni Henny ang isang sundalo at tinusok ang isa sa ulo. Habang nasisiyahan si Henny sa pagpatay, pinaputokan siya ng natitirang sundalo, nahulog siya sa hagdan, at narinig ang putok ng baril, dumating si Toki sa lugar. Inisip ng mayamang mamumuhunan na may magnanakaw, at nagsimulang magpaputok ng walang kontrol, na nagbigay daan kay Moto upang makatakas kasama si Henny. Dinadala niya ang serial killer sa tabing dagat upang makita si Shira, na agad na tinuro si Henny. Sa kabutihang palad, nakabalik ang Sererpa mula sa banyo sa tamang oras upang tulungan si Moto. Nagawa ni Moto na saksakin si Henny ng 2 beses. Ngunit sa halip na matakot, tila mas nasiyahan si Henny, kahit nagsaludo pa. Sa papalapit na ikapitong dibisyon, kailangang tapusin ni Moto ang laban. Dahil ito na ang huling pagkikita nila, pinili ni Moto na bigyan si Henny ng huling pagkakataon. Nagpalitan sila ng mabagsik na suntok, at tinapos ni Moto ito sa pamamagitan ng kutsilyo sa puso. Nangako siyang aalalahanin si Henny kahit nabalatan pa niya ito. Sa kasamaang palad, nang papalabas na si Moto, lumitaw ang isang orca whale at nilamon si Henny. Agad na sumakay sina Moto, Shira, at Serpente sa isang bangka upang habulin ang balina. Kasunod nito, malapit na sumunod si Toki. Parang naglalaro ang balina sa biktima bago ito kainin. Ngunit lumangoy si Moto sa tubig, hinubad ang kanyang damit, at kinuha ang katawan ni Henny. Nagtapon ng harpoon ang Serpente sa orca at sinimulan nitong hilahin ang lahat, na nagbigay daan sa kanilang pagtakas mula kay Toki. Pagdating sa pampang, naabisuhan si Toki tungkol sa pagtakas ni Ota, na inatake ni Moto, at pagkawala ni Nick Adyo. Samantala, si Gaki, na nangangalap ng kahoy, nakatagpo sina Ota at Nick Adyo. Ginamit nila ang lola ng Serpa upang makakuha ng impormasyon, ngunit nang hindi sila makakuha ng kapakipakinabang na impormasyon, umalis sila, napagtanto na hindi na makakapanatili si Gaki doon. Humingi si Gaki ng pahintulot sa kanyang lola na umalis. Biglang may batang lalaki mula sa nayon na bumagsak kay Gaki, tinulungan siyang makatakas ng buhay. Lumabas na wala talagang intensyon si Ote na palayain si Gaki. Alam nilang iuulat ni Gaki ang kanilang pagtataksil kay Toki, kaya mas mabuting ayusin ito ngayon.
Wala nang pagpipilian si Gaki kundi lumaban, ngunit nakaharap niya ang isa sa mga pinakadelikadong marksman. Nang kinuha niya ang kanyang binoculars, binaril siya. Naglagay si Gaki ng usok upang maitago ang kanyang lokasyon, at kinuha ng batang lalaki ang baril na itinago ng isang serpa. Nakilala ni Gaki ang baril bilang baril ni Old Hawk na may natitirang isang bala lamang, ngunit dahil napatay na nito ang oso noon, nakaramdam si Gaki ng kumpiyansa. Samantala, matapos balatan ni Moto si Henny, nagpahinga ang grupo sa isang inn. Dumating ang isang matandang lalaki at nais buhatin ang isang serpa. Pamilyar siya sa kanya at tinanong ang kanyang Japanese na pangalan, ngunit hindi alam ni Moto. Nangako siya na tatanungin niya ito sa susunod. Kailangan ding magpakatino ni Shire dahil lasing siya at ang matandang lalaki pala ay si Toshi. Pinayuhan ni Toshi si Moto na mabilis na kopyahin ang mapa at ibigay bago umalis. Nagsimulang umakyat si Gaki sa bundok, ngunit dahil sa kanyang sugatang paa, hindi niya mapanatili ang distansya ng matagal. Pagkatapos ay nilakad niya ang mga bakas ng oso upang burahin ang kanyang trail. Nagpatuloy ang kanilang cat and mouse na habulan hanggang sa dapit hapon. Nang matagpuan ni Gaki ang bangkay ng USA na itinago ng oso, lumamig ang panahon at ang pagsindi ng apoy ay magpapakita lamang ng kanyang lokasyon. Naghintay sina Ote at Nikadyo hanggang umaga, at nang mapansin nila ang usok, dumating sila at nakita lamang ang tambak ng kahoy at ang bangkay ng USA. Pinadala ni Aura si Nikadyo upang mag-recon habang siya ay nanatili sa likuran upang takpan ito. Sa pagtitiwala kay Ote, ginawa ni Nikadyo ang utos at lumapit sa apoy. Nang walang nakitang tao, nagsimulang magpainit si Nikadyo at sinimulan pang magluto ng kaunting karne. Biglang lumitaw ang oso at kinagat ang tenga ni Nikadyo. Tumawag siya kay Ote, ngunit hindi makapaputok si Ote nang hindi na ipapakita ang kanyang lokasyon. Inisip na walang baril si Gaki, binaril ni Awa ang oso, ngunit sa paggawa nito, naipakita ang kanyang posisyon. Ang oso ay pansamantalang distraction lamang at tinamaan si Ote sa dibdib ng isang bala. Nang bumagsak si Ote, matagumpay na nahuli ni Gaki ang dalawang lalaki. Biglang dumating ang isang sundalo mula sa unit ni Toki. Ipinaliwanag niya na sinusundan niya sina Otada at Nikadyo ng ilang araw, naghihintay sa utos ni Toki. Binanggit niya na papunta na si Toki. Pagkatapos magsalita ng sundalo, siya ay pinaputok at namatay. Si Agatha, gayunpaman, buhay pa rin. Sa kasamaang palad, ang bala na pumatay sa oso ay hindi sapat upang tapusin siya. Nagawa ni Ote na magputok at umatras, na nasugatan lamang ang kanyang mga kalaban upang pabagalin sila habang tumatakas. Nahuli si Nikadyo at inusisa para sa impormasyon tungkol sa ibang traidor. Nakakatawang hiling ni Toki na kunin ang tenga ni Nikadyo, ngunit tumanggi si Nikadyo makipagtulungan. Sinabi ni Toki na kung gusto niyang maghiganti kay Madto, maaari niyang ituro ang ibang traidor. Sa pag-aalangan, ibinunyag ni Nikadyo ang kanilang mga pangalan. Matagumpay na nakatakas si Ota. Pagkatapos ng engkwentro, umalis si Gaki. Ngayon, nakuha na ng grupo ni Moto ang 5 tato. Plano ni Moto na hanapin muna si Toshi, pinaghihinalaang may hawak si Toshi sa ilan sa mga balat na kailangan nila. Ipinakita ni Shire na si Toshi ay itinuturing na immortal at may sabi na kumakain ng karne ng balyena upang manatiling buhay. Sa kabila nito, tinuro ni Shire ang isang bulaklak na natakpan ng nyebe na maaaring maging senyales ng tagsibol, isang panahon na nagdudulot ng pananibik ng serpa sa isdang Edo, na lumilitaw lamang tuwing tagsibol. Nagtatayo ng mga dam ang mga tao ng Ango upang makahuli ng isda. Ngunit kailangan nilang maging maingat dahil ang ilang Edo ay maaaring lumaki ng sapat upang kainin ang buong oso. Habang nagsasalita si Shire, biglang nahulog siya sa ilog. Nais ni Madto na iligtas siya, ngunit nang makita ang isda, na mas malaki pa kaysa kay Shira, ang magagawa lang niya ay manalangin, at isang lalaking si Cairo, na kaibigan ng ama ni Erpa, ang sumisid sa tubig upang iligtas si Shira. Pagkatapos, nagtrabaho silang lahat upang hawakan ang isda. Inihurno nila ito at nag-enjoy sa pagkain, at inalok ng Sir kay Moto na tikman ang mga mata ng isda. Habang kumakain si Moto, binanggit ni Cairo ang palayaw ni Moto, ang immortal. Ipinaliwanag niya na narinig niya ito noong nasa militar siya. Hindi nagtatrabaho si Cairo para kay Toki at hindi kilala si Moto ng personal. Binanggit din ni Cairo na may matandang lalaki na dumating sa nayon upang hanapin ang isang serpa at tinawag siya nitong Oko sa Japanese. Nagulat si Erpe dahil tanging ang kanyang mga magulang lamang ang nakakaalam ng pangalang iyon. Ipinaliwanag ni Cairo na nangyari ito sa Bashire Prison. Nagbigay si Naparabo ng palatandaan sa mga bilanggo kung paano makikipag-ugnayan sa kanyang mga kaibigan sa labas, binanggit ang Kotse Basuko sa Ataro.
Layunin ni Naparabo na ipasa ang kanyang ginto kay Erpa. Sa madaling salita, si Naparabo ang ama ng isang Serpa. Hindi makapaniwala si Erpa na pumatay ang kanyang ama sa kanyang mga tao para lamang agawin ang ginto. Idinagdag ni Cairo na siya ay nakapaglakbay sa Japan kasama ang ama ng Serpa. At si Naparabo ay hindi orihinal na ano mula sa Japan. Hindi pa rin makapaniwala si Orpa at nais niyang makilala si Naparabo. Kung siya nga ang kanyang ama, kailangan niyang ibunyag ang lahat. Gayunpaman, binalaan siya ni Shiro na hindi magiging madali ang pagkikita. Nakawala na si Naparabo mula sa maraming bilangguan sa Japan, at ang Oashiri ay isa sa mga pinakamahirap. Walang paraan upang makipagkita sa kanya nang wala ang tulong ni Shira. Samantala, sinabi ni Madto kay Cairo na si Shiro ay isa sa mga bilanggo. Tiningnan ni Cairo ang tato at tinanong kung mayroon pang balat si Moto. Hindi ibinunyag ni Moto ang impormasyong ito. Sa huli, nagpasya si Cairo na sumali sa grupo ni Madto. Siya ang magiging responsable sa pagbabalik ng natitirang ginto sa mga Ino bilang kababayan ni Naparabo. Bumalik ang grupo sa nayon at nakipagkita kay Gaki. Tinalakay nila ang susunod na yugto ng kanilang paglalakbay patungong Ashiri, iniiwasan ang Asachikawa, na sentro ng ikapitong dibisyon. Iminungkahi ni Cairo na dumaan sa Sapporo, kung saan kilala niya ang isang dealer ng armas na hindi masusundan. Pumayag sila sa plano at nagpasya na magpahinga ng isang gabi. Gayunpaman, nagduda si Shire sa pagiging mapagkakatiwalaan ni Cairo. Ngunit hindi rin nagtitiwala si Madto kay Shira, gayunpaman, dahil nagtitiwala siya kay Erpa. Ganoon din ang iba. Kinabukasan, nagsimula silang bumiyahe, at si Shira ay kailangang sumakay sa maliit na kabayo nang hindi nagrereklamo. Di nagtagal, nakarating sila sa Sapporo, kung saan nakakuha sila ng mga baril at bala. Habang naghahanap ng aliw, tinanong ni Shira ang may-ari ng lugar tungkol sa kalapit na lugar. Binanggit ng may-ari ang isang hotel malapit kung saan nakilala ni Ushi ang may-ari, isang magandang babae na nagngangalang Kono. Makikilala siya ni Ushi. Ngunit sa kabutihang palad, tila nakatuon ang pansin ni Ashe sa ibang bagay. Pagpasok nila sa silid, agad sinubukan ni Ashe kunin si Kono, ngunit dumating si Modo at ang grupo, at inayos ni Kono ang isang pagpupulong para sa gabi. Si Shira, na na-distract sa tingin ni Oshi, ay hindi nakilala siya. Ang hotel ay parang maze, luma at maraming beses na ni-renovate. Nang papasok na sila sa silid, sinimulang obserbahan ni Kono si Ashe, hindi pinapansin si Shira at nakatuon sa perpektong katawan ni Ashe at magandang mga mata ni Orpa. Umalis si Shira upang hanapin si Kono, ngunit palaging nawawala at lumilitaw si Kono, na sa huli ay dinala si Shira sa silid ni Ushi, at hindi pa rin siya napapansin ni Ashe. Nang malapit nang madiskubre si Shira, ginamit ni Kono ang isang patibong upang dalhin si Shira palayo. Narinig ni Moto ang isang tunog at ipinaliwanag ni Orpa na ito ay gutom lamang niya. Kaya, nagpasya silang kumain. Nagkataon, nagkita sila ni Ashe ngunit hindi nagkilala. Alam ni Moto na nagpractice si Ashe ng judo sa kakaibang hugis ng kanyang mga tainga. Nagpalitan sila ng galaw, at naintriga si Oshi kay Moto kaya inimbitahan siya na uminom. Samantala, napunta si Shire sa isang silid kung saan si Kono ay humahawak sa mga patay na katawan at natuklasan ang katotohanan. Ngunit naghihintay si Kono sa likuran niya. Sa restaurant, inimbitahan ng isang server na kumain ng isang pagkain na curry, at sa kabila ng kakaibang anyong nito, ito ay masarap. Pagkatapos ng ilang bote ng beer, nagsimulang malasing ang lahat. Pinatigil ni Ashe ang session ng pag-inom dahil may naghihintay sa kanya sa hotel. Nang bumalik siya, wala si Kono, ngunit napansin niya ang butas na ginawa niya kanina at naging mapanuri. Aksidenteng na-trigger ni Ashe ang isang patibong at dinala siya sa lugar kung saan nakatali si Shira. Sinubukan ni Shira na balon siya tungkol kay Kono, ngunit inakala ni Ushi na si Shira ay si Kono at sinubukan siyang atakihin. Biglang naalala ni Shira na si Kano ay ang matandang bilanggo na may nunal sa labi mula sa panahon niya sa bilangguan. Sa puntong ito, lasing na si Ashe at ang iniisip lang ay makuha ang innkeeper. Nakita ni Shira na walang pag-asa ang sitwasyon, kaya mabilis siyang tumakas. Samantala, si Kano, na nagplano na kunin ang mata ng isang serpa, ay palihim na lumapit sa silid ni Moto. Nagising si Moto sa tamang oras at sinuntok si Kano sa mukha, ngunit itinanggi ni Kano. Nagtataka si Moto kung paano nakapasok si Kano samantalang nakasara ang pinto. Tumawag si Shira mula sa labas upang balon si Modo na si Kano ay isang baliw na doktor na nagnanakaw ng mga pasyente at nagsasagawa ng eksperimento sa kanila. Nang mabunyag ang tunay na pagkakakilanlan ni Kano, hinagis niya ang karayom sa puso ng isang serpa. Ngunit tinamaan ito ni Moto, na nagbigay kay Kano ng pagkakataon na makatakas.
Nag-alala si Madto at mabilis na bumangon upang gisingin si Cairo. Ngunit tulog na parang patay si Cairo. Lumitaw muli ang doktor, sinusubukang dakpin si Shira na tumakas habang nagtatapon ng bomba sa kanyang daraanan. Sa gulat ng lahat, dumating si Ashe at nagsimulang labanan ang doktor. Habang tumatakbo, huminto si Moto sa harap nila. Dahil wala ng pagpipilian, ibunyag ng doktor na si Ushi rin ay may tato. Nagdulot ito ng pag-atake ng dalawang halimaw sa isa't isa, at sa kabila ng mas malaking katawan ni Ashi, natalo si Moto at itinatapon na parang ragdoll. Sa kabutihang palad, nakatakas si Moto dahil sa isang patibong. Tungkol sa doktor, nagpasya siyang iwan ang lahat. Gayunpaman, si Shira, na galit pa rin, ay nagpatuloy sa pagsubaybay at nagtatapon ng bomba sa kanya. Bumagsak si Moto sa isang hukay na puno ng mga organo na pinalilibutan ng alak na agad nagsimulang masunog. Samantala, nakatagpo si Shira kay Ushi na naghatid ng mensahe mula kay Toshi kay Shira na nagbabala na palaging iulat ang kanyang lokasyon kay Toshi at huwag magbiro. Tinanggap ni Shira ang mensahe at mabilis na nagpunta upang kunin ang bag ng bomba. Mabuting balita, natagpuan niya ito, ngunit masamang balita, nahulog ito sa hukay kung saan nahulog si Moto. Nagmadali si Shira upang hilahin silang lahat bago sumabog ang buong inn. Kinabukasan, nakipagkita si Shira kay Oshi upang ibigay ang kinopyang mapa. Natutunan din niya na nakaligtas si Dr. Kano sa pagsabog at may mahalagang impormasyon. Pagkatapos, bumalik si Shira sa grupo ni Moto. Kailangan na nila ngayon ng pera upang bumili ng karagdagang pampasabog. Kaya nagpasya silang manghuli at manatili sa kalapit na nayon ng ano. Sa kagubatan ng Naganuma, nahuli ng isang serpente ang isang fox gamit ang patibong na gawa sa tatlong mahahabang pako na itinusok sa lumang oil barrel. Nang dilaan ng fox ang langis, natrap ito. Bagamat hindi gaanong mahal ang balahibo, may halaga pa rin ito. Gayunpaman, ipinunto ni Cairo na ginastos ni Shira ang lahat ng kanilang pera sa pagsusugal at siya ay pinatawan ng parusa. Pagdating nila sa kalapit na nayon, ang pinuno ng nayon ay isa sa 6 na kapatid ng ama ni Erpa. Masaya siyang tinanggap ang mga bisita at binanggit ang isang kakaibang babae na kamakailan lamang ay dumating sa nayon. Siya ay isang manghuhula na nagdulot ng gulo sa nayon. Habang nag-uusap, lumitaw si Karma, ang manghuhula. Laging nahuhumaling si Shira sa magagandang babae, kaya natuwa siya sa kanyang pagdating. Nagpasya si Karma na basahin ang kanilang kapalaran at ipinahayag na ang hinahanap nilang bagay ay hindi kailanman matutupad. Pinayuhan niya silang sumuko. Bilang modernong hindi naniwala si Asera sa panghuhula. Ngunit ipinakita ni Karma na may kakayahang hulaan ang hinaharap na ang paniniwala ni Erpa ay nasa kanya. Bago umalis, hinulaan din ni Karma na hinahanap ni Erpa ang kanyang ama. Noong gabing iyon, tila hindi pa rin kumbinsido ang grupo tungkol kay Karma. Ngunit si Shira, hindi alam kung totoo ang paniniwala ni Karma, dinala siya sa kerehan ng kabayo kinabukasan at tinanong na hulaan ang mananalo sa karera. Di nagtagal, nagsimulang kumita si Shira. Nang matagpuan siya ng grupo ni Moto, mas kumpiyansa na ang kanyang kilos, at nagbayad siya sa kanila ng marangya. Bagamat pinagsabihan pa rin siya ni Erpe dahil sa pamahiin niya. Napansin ni Cairo na lumaki sa paligid ng mga kabayo, ang ilang kabayo na may mas mataas na tsansa na manalo. Habang nag-iikot sa kerehan, inakala siyang jockey. Dahil ang isa sa kanilang mga jockey ay tumakas, kailangan nila ng kapalit. Sa stables, napagtanto ni Cairo na ang kabayong kanyang sasakyan ay nakatakdang matalo. Pinabagal ito sa sobrang pag-inom ng tubig. Samantala, ang kabayo na nakatakdang manalo ay nilason. Pagkatapos, bumalik si Cairo sa grupo ni Moto at ipinaalam na ang kabayo na kanyang sasakyan, numero 3, ay mananalo at dapat nilang taya dito. Humiling si Shira kay Karma na hulaan muli, at sinabi nito na matatalo ang numero 3 at mananalo ang numero 6. Lumalabas na ang mga pusta ay kinokontrol ng isang Yakuza group. Dahil naniwala si Shira sa hula ni Karma, nagpatuloy siya at naglagay ng taya. Nakita ni Moto ang ginagawa ni Shira at ikinulong siya. Ngunit nagawa pa rin ni Shira na ipataya kay Karma ang numero 6. Naniwala si Shira na kailangan nila agad ng pera at pagsusugal lang ang paraan. Hinabol ni Erpe si Karma, ngunit nailagay na niya ang lahat ng kanyang taya. Pinuri lang ni Karma si Erpe dahil sa mga mata nitong parang sa ama bago umalis. Nagsimula na ang karera ng kabayo at agad na sinabotahe si Cairo. Sa kabila nito, mahusay niyang ginabayan ang kabayo at napagdaanan ang lahat, nanalo ng madali. Ang mismong karera ng kabayo ay hindi ganoon kahalaga at walang nabawas sa kwento. Pagkatapos maubos ang lahat ng kanilang pera sa mga taya, naging tila drug ang ulo si Shira.
Gayunpaman, nanalo pa rin ang grupo ni Asera dahil sa isa sa mga taya, kung saan si Karma ay naglagay ng taya sa kabayo numero 3. Ipinayo ni Cairo na lisanin agad ang lugar dahil malamang nahahanapin sila ng Yakuza matapos ang malaking pagkatalo. Ngunit hindi na nila kailangan mag-alala dahil inasikaso na ni Toshi ang sitwasyon. Sa loob, natagpuan ni Toshi ang hide, ngunit nakasalubong si Oga na dumating upang sumali sa panig ni Toshi. Hapon iyon nang muling nagkamalay si Shira at bumalik sa grupo ni Moto. Bagamat medyo gulo pa ang isip niya, may mahalagang impormasyon siya para kay Moto, ibinunyag ni Kano ang lokasyon ng susunod na hide na nasa isang bahay sa Yubari. Hindi sila sigurado kung magtatagumpay ang kanilang plano na makarating sa Bashira, kaya inuuna muna nilang hanapin ang hide habang naglalakbay patungo sa bilangguan. Dahil may impormasyon tungkol dito sa daan, nagsimula silang bumiyahe patungong Yubari. Tahimik na lumipas ang taglamig, iniwan ang malamig na hangin at kulay abo na kalungkutan, at dumating ang tagsibol na may banayad na hangin, mainit na sikat ng araw, at mga usbong na sumisibol. Sa Yubari, bumisita si Toki sa isang tindahan ng taxidermy. Dumating siya rito upang hanapin ang ilang bagay para palamutian ang ika-7 dibisyon, at ang mga gawa rito ay ginawa ng may mahusay na detalye. Ginagamit ni Eteji, ang artisan, ang mga bagong bangkay upang masiguro ang pagiging totoo ng kanyang mga likha. Humanga si Toki sa mga gawa at pinuri si Eteji. Bukod sa pamimili, narito rin siya upang ibalik ang isang pares ng guwantes na nahulog ni Eteji sa sementeryo. Nagsimulang makaramdam ng pag-aalala si Eteji. Sa labas, kasama ni Nikido ang isang marksman na nagtatarget. May mga balita tungkol sa isang menero ng uling na namatay sa aksidente, isang lalaki na may kakaibang tato. Ay nalalayan ni Toki at ng kasama niya ang bangkay, ngunit ito ay wala. Ang paligid ay malamig at tuyo, dahilan upang hindi mabulok ang mga katawan, kaya mahusay ang yunari para sa mga bagong bangkay. Napag-alaman ni Toki na madalas na nagnanakaw ng sariwang katawan si Etigay. Hindi dito para arestuhin ni Toki si Etigay. Sa katunayan, humanga siya sa trabaho nito at humiling ng isa pang pares ng guwantes. Ipinaliwanag ni Eteji na ang guwantes ay hindi gawa sa balat ng tao kundi mula sa balat ng baboy. Ang kanyang pagpunta sa sementeryo ay para lamang ilibing ang mga depektibong gawa. Pagkatapos, kinuha niya ang isa pang guwantes para kay Toki. Habang nag-iikot si Eteji, natuklasan ni Toki ang isang tambak ng taxidermy na hugis tao. Nakaayos si Edgay upang harapin si Toki. Patuloy na pinilit ng kanyang ina na patayin si Toki. Ngunit nagkaroon si Edgay ng mental na labanan, nag-aalangan sa pagitan ng pagkilala sa kanyang talento at utos ng ina. Nagsimulang makipag-away sa isip niya hanggang sa mawala ng kontrol. Kinailangan ni Toki na ipakita ang isang quote mula sa balat ng tao upang pakalmayan si Edgay. Patuloy na iginiit ng ina ni Edgay na patayin niya si Toki, kaya lumabas sila upang masusing suriin ang sitwasyon. Pinayuhan din niya si Toki na gumamit ng ilang halamang gamot upang hindi mangati ang balat habang suot ang coat. Pagkatapos, gusto ni Toki na makita ang mga gawa ni Edgay mula sa balat ng tao. Bawat piraso ay kakaiba. Namangha ang marksman sa labas. Samantala, nagpunta si Nikado upang hanapin ang ina ni Etigay at aksidenteng nahulog ang kanyang tainga sa kanya. Nagmadali siyang hanapin ito. Nang pumasok si Edgay sa silid, iniabot ni Toki sa kanya ang isang baril at sinabi na patayin ang kanyang ina, sinasabing ito lamang ang paraan upang maging malaya at mature. Pagkatapos ng putok, hindi na narinig ni Edgay ang boses ng kanyang ina. Nakipagkasundo si Toki kay Edgay. Gusto niyang lumikha si Edgay ng mga hide na may peking code na alam lamang ng kanyang dibisyon. Layunin ni Toki na magdulot ng kaguluhan sa digmaan. Sa Oto, inaalagaan ni Oshe si Kono. Sa kasalukuyan, may 6 na hide si Toshi, at malinaw na layunin ni Toshi na ibalik ang EO Republic. Pinag-usapan nila ang intensyon ni Naparabo. Kung ino siya, bakit niya sasaktan ang sariling tao para lamang makuha ang ginto? Pinaghihinalaan ni Toshi na maaaring partisan si Naparabo mula sa Russian Far East. Nagpanggap bilang AMU, at sa panahong iyon, isang fragmented na bansa ang Russia, kaya malamang si Naparabo ay isang gerilyang commander na nagtangkang kumita ng pera upang pondohan ang digmaan para sa kalayaan. Plano niyang smuggle ang pera palabas sa pamamagitan ng sakilan, ngunit nabigo na nagdulot ng lahat ng mga pangyayaring naganap. Hindi pa rin lubos na nagtitiwala si Toshi kay Naparabo, at ang kanyang kakampi ay maaaring isang gerilya na nagpapanggap bilang isang ano. Sa grupo naman ni Moto, ang kanilang pang-araw-araw na gawain ay binubuo ng paggalaw, pagkain, at pagtulog. Madalas mangarap ang isang serpa tungkol sa kanyang ama, na ikinukwento ang tungkol sa kanyang ina, inilarawan siya bilang napakagandang babae.
Dahil taglay ni Serpa ang dugo ng kanyang ama at ng kanyang ina na naniwala siya na magiging isang modernong at pamumunuan ang mga dito. Sa isa sa mga magagandang panaginip na ito, nagising si Erpe dahil sa pagnangan ni Shira na ikinainis niya. Patuloy pa rin si Iday sa paghahanap ng perpektong ideya para gumawa ng mga peking hides. Samantala, sa Oto, pumunta sina Gaki at Aoma upang bumili ng mga baril. Sa kanilang pag-uwi, nakatagpo sila ng isang USA at nagpasyang subukan ang baril. Nang mabali ang sanga ng puno, natakot ang USA, ngunit nagawa ni Gaki na tamaan ito sa hita, pinigilan itong tumakas. Nagtanong si Gaki tungkol sa batang nagtatago malapit. Ipinaliwanag ni Osoma na ang bata ay napaka-introvert, hindi gusto makipaglaro sa iba sa nayon, ngunit mahilig sa pangangaso. Kamukha niya si Osoma noong bata pa, kaya tinawag niya ang bata upang makita. Pagkatapos hawakan ang USA, bumalik sila sa nayon at nakatagpo si Karma. Hindi naniniwala si Gaki sa panghuhula, ngunit nagpahayag si Karma ng pakikiramay para sa kamakailang namatay na kapatid ni Gaki, na ikinagulat niya. Sinabi ni Karma na dumating siya upang hanapin ang isang Serpa. Nakipagkita siya sa matanda ng nayon at ibinahagi na isa sa 3 taong naglalakbay kasama si Erpa ay isang traidor kung hindi nila ito pipigilan. Nanganganib ang buhay ng Serpa. Nakita ang pagkabahala sa mukha ng lahat, nagdesisyon si Gaki. Kinabukasan, nagsimula siyang bumiyahe. Ngunit ang batang akala niya ay lalaki ay babae pala, naghabi siya ng guwantes para kay Gaki. Sa bagong tradisyon, kung ang isang babae ay naghahabi ng guwantes para sa isang lalaki, ito ay nagpapahiwatig ng malalim na pagmamahal. Pinagpala siya ng ina ni Orpa, at sinamahan siya ni Karma upang gabayan sa daan. Bago iyon, nakipagkita si Karma kay Toki at nag-usap ang dalawa. Matapos ang 7 pagsubok, nagtagumpay si Etigay sa paggawa ng 6 na perpektong sample ng peking hides. Paparating na siya upang ibigay ito kay Toki ng isa sa 2 sundalong nagbabantay kay Edigay ay nabaril at napatay. Dumating si Oga at agad na tumakas si Edigay kasama ang hides. Ang isa pang sundalo na nagpunta upang bumili ng gamit ay nakalimot sa kanyang pera at bumalik upang kunin ito. Hindi sinasadya, natuklasan siya ni Namoto at Shira na nag-iimbestiga malapit doon. Dahil hindi nila maabot ang Serpa at si Kairo sa oras, nagpasyang habulin ang sundalo mag-isa. Sa daan pabalik, narinig ng sundalo ang isang matandang lalaki na nagsalita tungkol sa isang puting oso na lumilitaw. Pumasok si Oga upang hanapin si Edigay. Maliwanag na humahanga si Edigay kay Toki ng husto na gumawa pa siya ng taxidermy ayon sa imahe nito. Nakakita pa siya ng ilang sample para gumawa ng peking hides. Dumating ang sundalo. Kitang-kita na ang mga sundalo ng ika-7 dibisyon ay mapanganib. Talo lamang sila kapag na-ambush, hindi sa direktang labanan. Napilitang magtago si Oga sa gitna ng mga stuffed animal matapos ang ilang putok. Nagpunta ang sundalo upang hanapin si Etiji at nang malaman na siya ay tumakas, umalis siya upang hanapin ang puting oso na binanggit ng matanda. Tumakbo si Etigay para sa kanyang buhay. Paparating na si Oga nang makatagpo niya sina Shira at Madto na kaka-rating lang. Sinuri nila ang lugar at natagpuan ang bangkay ng isang sundalo. Nahuli si Shira ni Oga na nagbigay sa kanya ng claw at ipinakita kay Moto. Pagkatapos ay hinarap nila ang sundalo. Nahuli rin ni Oga si Edigay sa isang minahan, ngunit ginamit ng sundalo ang isang mining cart upang hilahin si Edigay palayo. Agad na hinabol ni Madto, Shira, at Oga ang mga ito. Pumasok silang lahat sa minahan, determinado na huwag pabayaan ang mga hides na makatakas dahil magdudulot ito ng kaguluhan kung mailalantad. Naabutan ni Madto at Shira si Etiji. Sa gitna ng kaguluhan, pinindot ni Moto ang isang switch na naghiwalay sa kanila mula kay Etiji. Sinamantala ni Oga ang pagkakataon upang habulin si Edigay. Dumaan sila sa grupo ng mga menero na nagtatayo ng mga pampasabog, at bahagya lamang nakaligtas si Oga habang si Edigay ay muntik nang hindi nakaligtas bago sumabog, ngunit ang pagsabog ay nagdulot ng pagtagas ng gas. Nang magapoy ito, sumabog ang buong minahan. Natrap lahat sa loob at kumalat ang gas. Naipit si Iday sa ilalim ng tambak ng mga bato, tila patay. Hindi makalis upang makilala si Toki at halikan ang kanyang paa, iniabot ni Edigay ang mga hides sa sundalo, at iniutos na ihatid ito kay Toki. Ang tanging paraan upang pigilan ang pagkalat ng apoy ay hadlangan ng daloy ng hangin. Kung hindi magmamadali ang sundalo, masisilyuhan ang lahat ng labasan. Samantala, nawalan ng malay si Shira. Lalong lumapot ang gas, at nahirapan si Moto na hilahin si Shira. Huli na. Dahil na-block ng mga menero ang lahat ng labasan, desperado si Moto na sirain ang mga kahoy na hadlang, ngunit walang nagawa. Nang sila'y muntik ng mamatay, dumating si Ashay upang iligtas sila.
Madali niyang hinaila ang dalawa palabas ng minahan. Nakawala rin si Oga, di naglaon at dinampot ang lahat upang ipakita ang mga peking hides na ginawa ni Itigay. Dumating si Toshi pagkatapos at natagpuan ang isang piraso ng hide na naiwan. Hindi sigurado kung totoo o peking hide ito, ipinaalam ni Shire kay Madto na ang matanda ay ang maalamat na samurai na si Toshu. Ngayon, gusto niyang malaman kung tunay na Ino si Naparabo o hindi. Bago sagutin iyon, gusto munang malaman ni Toshi kung plano ni Modo na makipagtulungan o tutol sa kanya. Isa sa mga kakampi ni Toshi ang lumapit at nagmungkahi na bilhin ang hide sa isang halaga ng ginto na magbibigay daan kay Modo na magpakasal at mamuhay ng komportable. Gayunpaman, hindi kailangan ni Moto ang pera sa ngayon. Ang hinahangad niya ay ang magkaroon ng pagkakataon na makaharap si Naparabo at malaman ang katotohanan. Biglang umalangaw-ngaw ang malakas na ugong ng tiyan ng isang sererpa na nagpahina sa tensyon. Pumasok si Kona at nag-alok na magluto ng pagkain na iminungkahi na pag-usapan nila ang mga bagay habang kumakain. Ang tanawin ay parang isang painting. Sa ngayon, ang kanilang prioridad ay makahanap ng paraan upang maihiwalay ang totoong hide sa mga peke. Samantala, sa Otaro, bumalik ang natitirang sundalo at iniabot ang hides kay Toshi. Ipinasa niya ang huling mensahe ni Edigay, hayaan mo akong halikan ang iyong mga paa. Bagaman isang salita lamang ang sinabi ni Edigay, Iron, sa talino ni Toshi, agad niyang naunawaan na ito ang susi upang makilala ang totoong hides mula sa peke. Kinabukasan, naghiwa-hiwalay ang lahat upang maghanap ng palatandaan sa lungsod. Sa bahay ni Edigay, tanging sina Toshi, Oga, at Koner lamang ang naroon. Biglang sinunog ang bahay mula sa labas. Nilaibat ng koponan ni Nikado ang bahay upang sirain ang ebidensya gamit ang mga bakal na bar sa bintana. Ang paglabas sa harap ay parang pagpapakita sa sarili bilang target. Nagmadaling umakyat si Oga sa ikalawang palapag habang nanatili si Toshi sa ground level. Nagpaputok si Oga mula sa itaas. Habang patuloy na nagpaputok si Toshi sa labas, sinumang sundalo na naglakas loob na pumasok sa bukas ay pinaputokan ni Oga. Nang maubos ang bala ni Toshi, pumasok ang koponan ni Nikado. Ipinadala niya ang isang sundalo upang hanapin si Oga habang hinaharap niya si Toshi. Nagawa ni Oga na sorpresang atakihin ang isang sundalo, ngunit ang sundalo ay masyadong malakas at nakalaban, na napigilan si Oga. Sinubukan ni Ko na hanapin ang daan palabas. At nang bumalik ang grupo ni Moto, agad siyang umakyat upang iligtas si Oga. Si Nikado, na nasa itaas ni Toshi, ay na-distract sa ingay mula kay Moto at lumihis ang tingin. Agad pinutol ni Toshi ang isa sa mga binti ni Nikado, muling nag-load ng baril, at muntik na siyang tapusin, ngunit nakatakas si Nikado. Kumalat ng mabilis ang apoy, kaya napilitan ng lahat na umatras. Nagdesisyon silang hatiin sa dalawang grupo at tumakas, na plano ay magkita muli sa Ashibso. Ito ay pansamantalang alyansa sa pagitan ng dalawang panig. Kinabukasan, ang grupo ni Moto, kasama siya, isang sererpa, si Ashi, at si Oga, ay nasa kagubatan ng makakita ang isang serpa ng ilang woodpecker. Sa panahong ito, napakalambot ng kanilang karne. Plano ni Oga na barilin ang isa, ngunit pinigilan siya ng serpa. Kung babarilan nila ang isa, lilipad ang iba. Nagpasya silang maglagay ng bitag base sa kilos ng ibon, ngunit nakakuha lamang ng dalawa na ikinainis ni Erpa. Bumalik si Oga na may dalang 3 ibon na nabaril niya upang patunayan na mali ang sererpa. Nagsimula ang isang serpa na ihanda ang karne, inireserba ang sariwang utak para kay Ashi. Medyo nakakainis ito para sa kanya, ngunit nang makita si Moto na kumakain, nagpasya siyang subukan. Nag-enjoy ang grupo sa pagkain ng pinitpit na karne ng woodpecker, at sa kabila ng kanilang pagkakaiba, mahusay silang nagtrabaho bilang koponan. Samantala, nasa Batro si Gaki upang hanapin ang kinaroroonan ng isang serpa. Ang batang sumunod sa kanya noon ay iginiit na ipagpatuloy ang paglalakbay kasama si Gaki. Sa kabila ng kanyang pagtutol sa likod kay Toshi, hindi pa rin nila alam kung paano makikilala ang totoong hides mula sa peke. Ang tanging pag-asa nila ay harapin si Naparabo mismo sa bilangguan at itanong sa kanya. Umaasa sa isang taong pinagkakatiwalaan nila, si Shira, pumunta siya upang magbanyo at sa pagkakataon ay nakasalubong si Magto. Nag-usap silang dalawa ng pribado at napagtanto ni Moto na si Shira ay nagtatrabaho para kay Toshi mula noong dumating siya sa inn. Naging suspecha si Magto at nagsimulang dukutin si Shira gamit ang kutsilyo na ikinatakot nito. Gayunpaman, ito ay isang bangungot lamang na nararanasan ni Shira. Nagpasya siyang tumakas bago patayin siya ni Moto at dali-daling tumakbo palabas. Nakasalubong niya ang ika-7 dibisyon at sa kabila ng pagtatangkang tumakas, madaling nahuli si Shira.
In-update ni Toshi ang iba, ipinaalam na malamang dadalhin si Shire sa Sahikawa. Kung mangyari iyon, magdudulot ito ng problema sa kanila. Aabutin si Shire ng ilang buwan bago makahanap ng paraan palabas. Naghintay sila sa pagdating ng grupo ni Moto. At sa puntong iyon, si Toshi at Kairo ay lalabas upang iligtas si Shira. Samantala, sa Umasawa, habang nanghuhula si Karma, nag-ipon si Gaki ng impormasyon at nalaman ang kinaroroonan ng isang sererpa. Nang muling magsama-sama ang grupo ni Moto, naghanda sina Toshi at Kairo na umalis, at natuklasan ni Toshi ang tunay na pagkakakilanlan ni Kairo. Sa transportasyon, napansin ni Shira ang isang matandang lalaki na nagbebenta ng green bean cakes at dali-daling pumunta. Lumalabas na si Toshi ito, na nagbigay sa kanya ng senadorya sa tulay. Sa lugar na iyon, naghanda si Kairo ng bangka. Dahil maliit ang tulay, 10 tao lamang ang makakatawid sa isang pagkakataon. Nang dumating ang turno ni Shira, lumitaw si Toshi at pinuputol ang lubad ng tulay na nagdulot sa lahat na mahulog sa tubig. Mabilis na sinagwa ni Kairo ang bangka patungo sa kanila. Nang hahawakan na niya ang kamay ni Kairo, si Shira, natatakot na maranasan ang pakiramdam ng pagkakapatay ni Madto, ay piniling bitawan. Mas pinili niyang mahuli kaysa mamatay. Bumalik si Toshi at iniulat ang sitwasyon na hinulaan na malamang si Shira ay nasa Sahiawa na. Walang nakakaalam kung gaano katagal bago siya makaalis. At iniisip ang mayabang na mukha ni Shira, nagdesisyon silang iwan siya. Gayunpaman, sinabi ni Moto na siya ang gagaling iligtas ang Hangul. Pagkatapos ng lahat, may magagamit pa si Shira, kaya lahat ay sumang-ayon. Plano na ni Toshi ito. Sa Oto, pagkatapos bumalik si Nikadyo, nawalan siya ng bait at palaging nagnanakaw ng mga pain-relieving opiates. Mahirap siyang kontrolin. Nang dumating si Toki, sa wakas ay nakabawi si Nikadyo. Sa labas, naroon si Lieutenant Arasaki na naghihintay kay Toki. Kilala siya bilang henyo sa paggawa ng armas. Maganda ang ugnayan nila at mahusay ang kanilang usapan. Nagdala si Arasaki ng maraming bagong armas noong araw na iyon. Ikinwento rin ni Toki kay Arasaki ang insidente kung saan ang kanyang mga tauhan ay inatake ng oso at nawala ang isang binti. Hiningi ni Toki kay Arasaki na tulungan si Nikadyo. Makalipas ang ilang araw makalipas, nakagawa si Arasaki ng prosthetic na binti para kay Nikadyo na maaari ring magpaputok ng bala mula sa sakong. Sa pamamagitan nito, may pagpapatuloy ni Nikadyo ang kanyang paghahangad ng paghihiganti. Sa labas ng isang Sahikawa, ipinakilala si Moto kay Suzukawa, isang dalubhasa sa pagpapanggap at isa sa mga bilanggo. Kailangan nilang mag-disguise upang imbestigahan ang kinaroroonan ni Shira. Kinailangan nilang magpanggap bilang isang taong bihira makita ang mukha. Naalala ni Toshi si Shirasek, ang warden ng bilangguan sa Abashiri, isang lalaking kakaunti lang ang nakakakilala. Hindi nagtagal, matagumpay na nag-disguise si Suzukawa bilang perpektong replika ni Shirasek. Sa puntong ito, natulog na si Orpus sa tabi ni Toshi, at nang makita siya ni Moto na hawak siya ni Toshi, naalala niya ang sandali sa inn at naisip niyang si Shira ang traidor. Ngunit hindi pa tamang panahon upang harapin iyon. Galit si Moto, ngunit dahil kakagising pa lamang ni Orpa, kailangan niyang pigilan ang sarili. Kinabukasan, base sa numero sa uniforme ni Shira, 27, natukoy ni Kairo kung saan siya ikinulong. Gayunpaman, ang Unit 27 ay nasa ilalim ng utos ni Toki, kaya malamang na ikinulong siya ni Toki sa kampo ni Colonel Yodo. Inimbitahan siya na makipagkita kay Shirasek. Pagdating niya, nakita niya sina Suzukawa at Modo na nag-disguise. Sa labas, pinagmamasdan ni Oga ang sitwasyon. Hindi nag-aksaya ng oras, direkta nilang hiniling si Shire dahil hindi pa nailalantad ang pagkakakulong niya. Paano malalaman ni Shire ukol dito? Isang tauhan ni Toki ang lumabas upang magpadala ng mensahe kay Toki. Sa loob, inabot ni Suzukawa ang isang bungkos ng peking pera at ipinaliwanag kung paano ito ginawa. Magiging kapaki-pakinabang ito sa hinaharap kung sakaling sumiklab ang digmaan, at maaari rin siyang kumita ng kredito at ma-promote. Narinig ito ni Toki, ngunit dahil hindi siya makakarating sa oras, tinawag niya ang operator upang ipaalam sa kabilang panig na binabantayan pa rin ng kanyang mga tauhan ang tunay na Shirasek. Kung may mangyari, malalaman agad nila. Nakipagkita ang tauhan ni Toki kay Suzukawa. Napansin ng isang ogre na hindi ordinaryo ang lalaki. Dinala si Shire sa loob at agad niyang nakilala si Moto. Biglang dumating ang isang itim na sundalo na itinalaga upang bantayan silang dalawa. Sinimulan niyang ilantad si Suzukawa, nagsalita sa lokal na wika na tanging si Shirasek lamang ang nakakaintindi. Siyempre, marunong din ito ni Suzukawa. Pagkatapos ng ilang sandali, binaril ng itim na sundalo si Suzukawa at nasugatan si Moto.
Sa kabila ng sugat, hinayla ni Moto si Shira at tumalon sa bintana. Nagbigay ng cover fire si Oga sa labas. Nagtipon ng tatlo at nagpatuloy sa pagtakas. Dumating sila sa isang test site ng hot air balloon at nagpa siya itong nakawin. Sinubukan silang pigilan ng mga sundalo at mabilis na umaakyat ang itim na sundalo upang habulin sila. Nais ni Moto na siya ang humarap sa sundalo, ngunit dahil sa sugat, hindi siya epektibong nakalaban. Isang serpo mula sa ibaba ang nagbigay ng support shots. Sinamantala ni Shira ang pagkakataon, sinipa ang itim na sundalo palayo, at nakapanatili siyang nakatali. Naranasan ni Shira ang nakakatakot na karanasan habang natagilid sa mga sanga, ngunit umakyat si Erpa at sumama sa kanya. Sa kabutihang palad, nakatakas silang lahat. Tinamaan si Moto ng 3 bala, kaya sinimulang hilahin ni Erpa ang mga ito. Nagulat si Shire sa kabagsikan ni Moto, ngunit simpleng sinabi ni Moto na iniligtas niya si Shire dahil may magagamit pa siya. Ibinunyag din ni Moto na si Shira ay nagtatrabaho para kay Toshi, na nagdulot ng panik kay Shira at tumakas. Gayunpaman, napansin ni Moto na ang replika ng tato ni Shira ay peke, na nangangahulugang hindi talaga siya nagtaksil sa kanya at sa serpa. Nagkaroon ng problema ang hot air balloon, kaya napilitang lumapag sila malapit dahil hindi pa sila nakalipad ng malayo. Madaling habulin sila ng Division 7 sa kabayo. Gumamit ang isang serpe ng ilang halamang gamot upang huminto ang pagdurugo ni Moto, at nagpatuloy sila sa paglalakbay. Pagkatapos maglakbay ng kaunti, nahuli muli sila. Ngayon, kailangan nilang tawirin ang nyebe sa bundok kung nais nilang mailayo ang mga humahabol. Habang tumataas sila, mas lumalamig, at unti-unting lumalala ang snowstorm. Si Shira, sobrang lamig, ay nagsimulang mawala ng bait. Isang serpente ang nagpahinga at nagbigay ng senadorias kay Oga upang barilin ang 2 USA upang magamit ang kanilang hides bilang silungan. Ngunit habang hinihiwa ang isa sa mga USA, nagdelirye si Shira at nagsimulang tumakbo. Hinabol siya ng serpente, ngunit bago siya mahuli, bumalik siya hawak ang isang USA. Ngayon, kailangan ni Moto na hanapin ang isang serpa. Sa wakas, natagpuan niya ito sa takip silim, ngunit huli na para bumalik. Napansin ng isang serpente ang isa pang USA sa malapit, at sa pagkakataong ito, hindi nag-atubili si Moto. Pinaputok niya ito at, kasama ang serpa, nagtago sila sa loob ng katawan ng USA. Habang nasa loob, nag-usap at kumain sila. Kinain ng serpa ang atay ng USA at nag-enjoy kasama ang utak. Mas gusto ni Moto ang pinatuyong specimens, isang bagay na matagal na niyang hindi natikman. Naalala niya na kinain niya ito kasama ang isang kaibigan bago siya sumali sa militar, kung maaari lamang. Nais niyang maibalik ang kanyang dating sarili, hindi ang makinang pumatay na naging siya. Nais ng isang serpa na kapag natapos na ang lahat, dadalhin siya ni Modo sa kanyang bayan upang matikman ang pinatuyong specimens. Kinabukasan, muling nagtipon ang lahat. Napansin ni Oge na walang palatandaan ng ibang tao. Hindi iniisip ni Shira na sumuko na sila. Marahil hinihintay nila silang bumaba sa bundok papuntang Abashiri, kaya nagpasya silang direktang pumunta sa Tekachi. Ginawa nila ang desisyong ito dahil dati silang nagkasundo kay Cairo at sa iba pa na magkita sa Abashiri kung sakaling sila ay maghiwalay. Samantala, nakatanggap si Gaki ng email mula kay Osoma na nagsasabing hindi na inaasahang tatagal ang buhay ng lola ng isang serpa. Kapag alam ng isang matandang ino na malapit na siyang pumanaw, tahimik nilang inihahanda ang kanilang tela sa paglilibing. Ayaw ni Gaki na mamatay ang kanyang lola, kaya nagpasya siyang kailangang makahanap agad ng serpa. Determinado si Gaki na dalhin ang isang serpa pabalik upang tulungan ang kanyang lola na gumaling. Inalagaan siya nito at iba pang ulila, kaya kailangan niyang suklian ang kabutihan nito. Pagkatapos ng mahabang paglalakbay, nalaman ni Gaki mula sa mga lokal na aw na may nakita silang tao nakahawig ng isang serpa. Pumunta sila sa Koshiro Swamp kung saan natagpuan ni Gaki ang isang tao na sumasayaw ng hip-hop. Tulad ng isang serpa, siya nga iyon, sumasayaw upang makatulong sa kanyang pagtunaw. Sa wakas, nagkita muli sila. Nagulat si Gaki na makita rin si Oga doon. Sa kabila nito, sinabi niya sa isang serpa ang tungkol sa kalagayan ng kanyang lola. Ngayon, ang modernong Ayu na babae ay kailangan pumili sa pagitan ng paghahanap ng mga sagot o pagbabalik sa kanyang lola. At dito nagtapos ang anime.